lahat ng pangunawa na uunawa sa ating mga taong makasalanan. At lahat ng ating pagpapala sa kabila ng ating mga kasalanan, sa Kanya nanggagaling. Kaya lahat ng luwalhati at papuri ay para sa Kanya lamang. Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita, Ama, sumapit na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang makaluwalhati sa iyo ang anak. Ipinagkaloob mo nga sa kanya ang kapangyarihan sa bawat tao at gusto mong pagkalooban niya ng walang hanggang buhay ang lahat ng bigay mo sa kanya. Ito naman ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin ka, ang tanging totoong Diyos at ang sinugo mong si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa. Ginanap ko ang trabahong ipinagawa mo sa akin. At ngayon, luwalhatiin mo ako, Ama, at ibigay sa akin na katabi mo ang luwalhating akin sa tabi mo bago pa man nagkaroon ng mundo. Ipinahayag ko ang pangalan mo sa mga taong kinuha mo sa mundo at ipinagkaloob sa akin. Iyo sila at sa akin mo sila ipinagkaloob at tinupad nila ang iyong salita at nakilala na nila na sa iyo galing ang lahat ng ipinagkaloob mo sa akin. Talaga, ipinagkaloob ko sa kanila ang mga salitang ipinagkaloob mo sa akin at tinanggap nila at kinilalang tunay na sa iyo ako galing at naniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinagdarasal ko sila. Hindi ang mundo ang ipinagdarasal ko, kundi ang mga ipinagkaloob mo sa akin dahil iyo sila. Iyo ang lahat sa akin at akin din naman ang sa iyo at naluwalhati ako sa kanila. Wala na ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa sila habang papunta ako sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa ngalan mo na ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Isang mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Narinig po natin sa Ebanghelyo ngayon ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay humihiling siya ng pagkaluwalhati sa Diyos Ama upang maibalik niya ang luwalhating ito para sa Kanya. Tayo po, papaano natin naluluwalhati ang Panginoon Diyos? Marami sa atin na kapag nakatanggap ng biyaya ay hanggang doon na lamang. Magpapasalamat, salamat na lang kung ganon. Pero ang pinakamasakit dito, kapag yung biyayang iyon natanggap, naiwawalang bahala na lang natin ang pinanggalingan mismo ng biyaya. At bagkus mas sumisiksik sa ating isip na ito'y bunga ng aking pagsisikap. Nagiging self-centered tayo na itinataas natin ang ating sarili na sa halip ay papuri at pagluluwalhati iyon sa Diyos Ama. Isang kwentong maikli lamang ang ibabahagi ko. Ito isang lumang kwentong maaring narinig nyo na pero mas madali nating maiintindihan ang banal na ebanghelyo ngayon, ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo ng pagluluwalhati sa Ama. Isang karpentero ang pumasok ng trabaho. Medyo late na siya at pag-akyat niya sa building, nung nasa taas na siya, nahulog yung kanyang martilyo nang walang nakapansin. Buti na lang siguro walang nabagsakan. Nung nasa taas na siya, kapag bumaba pa siya ulit nung building, mas lalo pa siyang malilate. Hindi naman marinig ng sigaw yung kanyang pagtawag doon sa mga kasamahan niya na umaakyat. Ang ginawa niya, naglaglag siya ng piso. Inihulog niya para may tumingala. Habang kapag may nakapulot na ng piso, uy, swerte, binulsa. Hindi man lang tumingala para mapansin siya. Laglag na naman siya ng piso. Ganon pa rin yung nangyari. Uy, swerte. Hanggang sa, ganon ang nangyayari. Hanggang sa isa na lang yung barya niyang natitira. So, ayaw niyang gawin. Pero, kailangan para makatawag ng pansin. Binato niya doon sa susunod na aakyat. Kaya, nasaktan yung tinama sa ulo siguro. At nasaktan yung susunod na aakyat. Kaya napatingala siya. Yun yung pamamaraan ng karpentero para makuha niya yung atensyon. Minsan sa ating buhay, nabibiyayaan tayo. Minsan sa ating buhay, dumarating yung biyaya sa atin, pero hindi man lang tayo nakakapagpasalamat. Hindi man lang natin naluluwalhati ang Panginoon. Lahat po na nangyayari sa ating buhay ay galing sa Panginoon. Siya dapat ang luwalhatiin, hindi ang ating sarili.
Siya ang nagbibigay, ang pinagmumulan ng lahat. Siya ang lahat ng pag-ibig, lahat ng kapatawaran, lahat ng pangunawa na uunawa sa ating mga taong makasalanan. At lahat ng ating pagpapala sa kabila ng ating mga kasalanan, sa Kanya nanggagaling. Kaya lahat ng luwalhati at papuri ay para sa Kanya lamang. Life is beautiful. God bless. Sa pinto ng puso, naroon si Jesus. Kamay na may butas, ang itinutungtong. Sa di gawasan niya'y aking pinapasok. Ang inanyayang manira ang lubong. Siya naman ay tumatawag din sa iyong puso'y dinggin. Siya'y pangbuksan at babasukin ng dahil pangbalain. Sa bundong hinahanap ang sariling kanya, kahit nag-iisa na naligaw na tupa, siyang nabuhay.